gym na. So, actually, gusto kong tingnan dito ng mga youth. May grupo-grupo kasi ng mga tao at sabi, tayo, nag-claim na tayo ang believer. Ang Trinitarian, nagsasabi rin, sila yung totoong believer. So, pag nagtagpo yung isang youth, babae man o lalaki, nasa oneness group at isang Trinitarian, sasabihin ng lalaki doon sa babae, ako Christian din. Ikaw Christian din. Parang gano'n ang kanila, di ba? Pareho tayo nag-claim. When actually, pag inaral natin, mayroong isang linya doon na naghihiwalay sa pagitan ng Trinitarian at ng oneness. For example, yung Godhead at saka yung baptism. Diyan, hindi po sinasabing sobrang laki, hindi rin sinabi masyadong maliit, pero pwede nating masitid na dapat bago dumating sa punto ng engagement po ng pagpauo o sagutin kung siya ay babae na oneness, dapat masitid yung usapin yun. Kasi ako naniniwala, dito kasi sa church na ito, maraming Trinitarian na naging oneness. Kasi yung nag-invite sa kanya na youth is oneness, siya Trinitarian, nalipat dito, naging oneness. Pero wala pang pinag-uusapang ligawan. Kaya lang, madalas, ang nagiging dahilan kung bakit napapalapit sa church ang isang Trinitarian na Kristiyano is because mayroong isang oneness na nagkaroon sila ng link. Ngayon, siyempre, hindi po pwedeng tayo naniniwala na talagang tayo ang tama. Yung ating doktrina talaga ang tama. So, wag sanang mag-give-in o wag tayo yung bibigay na tayo yung matatalo. Along the way ng coaching, kung ang oneness ay lalaki na youth, pero mahal niya talaga ito si youth na babae Trinitarian, baka bumigay siya doon sa doktrina. Diba? Sa doktrina ng Trinitarian kasi masyadong maganda eh. Kasi consideration doon eh, maganda masyado. Pero sabi niya kay Pastor, kung naman yan, mapag-uusapan naman later on, diba? Yung mga later on, pwede naman masitid yan. Pero sana huwag humantong doon. O kung yung babae naman ay oneness, ang lalaki Trinitarian, sasabihin naman ni girl na, Pastor, irresistible talaga yung pag-opunan mo, brother. Kaya kung i-compromise yung doktrina, hindi way, pag-pipre ko yan, mapupunta naman yung promise. Very risky yun. At huwag sanang humantong doon. Hanggat pa mag-prevail yung tamang doktrina, ikaw manilalaki ng oneness, babaeng oneness, kung magkakaroon ng relasyon, dapat isipin muna hanggat maaari. Hanggang doon sa level ng pagliligawan pa lang, and then kung mapapagdaan, sana mayroon pa rin ang tawag yan sa period na yan. Parang grace spirit, para mapatunayan totoong naniniwala na siya sa doktrina yun. Kasi ang iba naman na mga, sasabihin ng babae, sige, sasagutin kita, pero pabaptize ka sa Jesus name. Pero sige, pabaptize mo. Pero actually, yung puso niya hindi pa talaga nababago. And then, sabi ng lalaki ito, kakayanin ko rin itong krasukin pagkatapos. So, pagkatapos doon, maaari yung babae, madala doon sa Trinitarian na doktrina na, which is, nagkalungkot sa part ng pastor, ng mga leader ng church, kasi ang gusto nila manatili sa isang tamang turo ang kanilang mga membro. So, dapat siguro, hindi naman sinasabing na bawal talaga. Pero, huwag humantong doon sa level na magkakaroon na kayo ng commitment. O kaya ng relasyon. Hanggat pa rin, walang relasyon muna mangyayari. Hanggat single mo na yun. And then, meron pang period para, grace period matingnan. Kasi hanggat pa
So yun ang dapat natin yun yung burden ng pastor, pastora, inalaban nila ng patayan ng kanilang mga miyembro. Huwag lang mapunta sa maling guro. Although yung Trinitarian, magkakaiba, ibang grupo yan. Mayroon pa ibang grupo na mas malayo, which is mas ano na yun. Halimbawa, yung mga grupo ng Mormons, Jehovah's Witness, mas makalayo na yan. Tulit yan, masabi natin talaga. Yun, parang wala na talaga sila sa makatulong para mapakalayo din yan. So, yan na siguro, para magkaroon lang siguro ng awareness. May tanong ko lang, mayroon dito may relasyon sa ibang grupo. Be honest lang sa kamay na mayroon. Para isipin natin. Sige. Taas sa kamay, huwag lang mahiya.